Chapter 1. Tatlong buwan nang nag-ooperate ang Cupid's Haven, ang restaurant ni Andrea. Hindi niya masukat ang kaligayahan niya dahil natupad na ang matagal na niyang pangarap. Mabuti na lamang at nagawa niya ang nais ng kanyang papa na si Angelico Duavit. Bilang kapalit sa negosyo na matagal na niyang inuungot dito, binigyan siya nito ng isang kondisyon, ang mabigyan ng love life ang limang kuya niya. Napili niya si Lizette para sa Kuya Anderson niya at ngayon ay may isa ng anak ang mga ito, si Charm, ang anghel ng lahat. Ang Kuya Anthony niya ay ikakasal na sa sekretarya nitong si Gary sa susunod na buwan. Ang Kuya Ansel niya ay kasal na kay Zam at isang buwan ng buntis ang huli. Excited na naman ang papa niya dahil madaragdagan na naman ang apo nito. Ang Kuya Andrew niya ay masayang-masaya naman sa nobya nitong si Jane. At ang Kuya Aniel niya ay ikakasal na sa susunod na taon sa nobya nitong si Nikki. Everyone got their happily ever after. Siya rin naman sa piling ng pinakamamahal niyang restaurant. Dayan, ang aga-aga nakasimangot ka. Puna niya sa pinakamatalik niyang kaibigan at kasosyo sa restaurant. Magkasalubong ang mga kilay, nakaharap na naman ito sa pinakamamahal nitong laptop. Ano bang tinitignan mo riyan? Wala, nakasimangot na sagot nito. Hindi na siya nakatiis kaya nilapitan niya ito. Nakatutok ang mga mata nito sa Facebook profile ng lalaking gusto nito, si Alfie, ang may-ari ng Mild Bracos Coffee Shop na ngayon ay isa sa mga nangungunang coffee shop sa bansa. Isang salita ang nakita niya at napansin niyang doon din nakatuon ang pansin ni Diane. Engaged? Tanong niya rito. Iyon kasi ang nakalagay sa status ni Alfie sa Facebook profile nito. Engaged na ang lalaking to. Naiinis na wika nito. Kanino? Kay Elizabeth Sanchez, the heir to the Sanchez Industries. Halos magdugtong na ang mga kilay nito. Wow! Bigatin! So, broken-hearted ka today? Nakangising tanong niya rito at saka umupo sa tapat nito. Ako? Hindi no. Okay lang ako. Ano ko ikakasal na ang mokong na yon. Never naman na naging kami. Saka, tapos na ako sa ilusyon ko sa kanya. Hindi ko na siya type. Defensive na sagot nito. Ang ikli-ikli ng tanong ko, ang haba-haba ng sagot mo. Obvious na obvious tuloy na guilty ka. Anyway, bakit ba ako nagtatanong? Alam ko namang magde-deny ka. Mabuti pa, ayusin mo na ang mukha mo dahil malas sa negosyo yan. Mabuti pa, uuwi muna ako. Tatapusin ko lang ang nobela ko para lalo akong yumaman. O sige na, galingan mo ang pagpapatakbo ng negosyo natin. Bilin pa ng bruha niya ang kaibigan, saka mabilis nang lumayas sa harap niya. Napapailing na pumasok na lang siya sa kitchen at nag-inspection. Allen, hindi ko gusto ang pagkakahugas nito. Puna niya sa dishwasher. Sorry ma'am, uulitin ko na lang po. Hinging po manhin nito. Tinanguan lamang niya ito at saka itinuloy ang pag-inspeksyon. Nang matapos ay bumalik na siya sa counter. Mula nang itayo ang Cupid's Haven, masasabi niyang maganda ang progress niyon. Hindi bumaba ang sales sa kota nila, maayos ang pagpapasweldo niya sa mga tauhan niya. Nakakabahid siya ng bills at nakakapag-save pa ng pera. Sa tingin niya ay kalahating taon pa ay bawing-bawi na niya ang lahat ng ipinuhunan nila roon. Isang lalaki na papasok sa restaurant ang pumukaw sa atensyon niya. Of course, she knew who it was. Si Mark Añanuevo, ang kanang kamay ng kanyang papa. Para sa kanya, ito ang pinaka-nakakainis na nilalang sa balat ng lupa. Ayaw niya rito dahil mula nang mag-high school siya ay ito na ang number one kontrabida sa buhay niya. Lahat ng ginagawa niya ay sinusumbong nito sa kanyang papa. Physically, he looked okay. Well, more than okay.
Inaamin niyang gwapo ito at nagka-crush na siya rito noon. Pero noon yun. Ngayon, ni Katiting, na pagkagusto ay wala na siyang maramdaman dito. Ang gwapo talaga ni Sir Mark, ani Lucia, isa sa mga crew niya. Inirapan niya ito, ngunit hindi nito iyon napansin. Kung kiligin ito kay Mark, animo ay artista ang huli. Aaminin niyang matangkad at sexy si Mark. Humahakab sa polo shirt nito ang nakakagigil na abs nito at nakakapanlaway ang golden tan na kutis nito. Parang kagagaling lang nito sa beach. His eyes were very expressive and sometimes she got lost in his hazelnut eyes. His nose was pointed like William Levis. His lips were perfect. Tama ang sinasabi ng iba na noong nagsabog ng kakisigan ng Diyos ay gising na gising ito pero wala siyang pakialam doon. Para sa kanya, nakakairita pa rin ito. Agad itong ngumiti nang makita siya. Ginantahan niya ito ng irap. Anong ginagawa mo rito? Pagtataray niya. Kakain. Restaurant to, di ba? Pamimili po nito. Lucia, asikasuhin mo nga si Mark. Utos niya rito. Pagkatapos, pumasok na siya sa opisina niya. Ayaw niyang makipag-asaran kay Mark dahil sa huli ay mapipikon lang siya rito. Ilang minuto lang na nahimik ang mundo niya sa opisina niya dahil maya-maya ay may kumatok na noon. Ma'am Andy, narinig niya ang tawag ng isa sa mga crew niya. Yes, come in. Pagpasok nito ay kasunod nito si Mark. Nagpupumilit po kasi si Sir Mark na pumasok dito. Nag-aalang ang sabi ng crew. Alam nito na ayaw niyang may ibang taong pumapasok sa opisinang iyon bukod kay Dayan. Sige, iwan mo na kami, Rhea. Paglabas ni Rhea ay tinaasan agad niya ng isang kilay si Mark. Anong problema natin, Mr. Año Nuevo? Umupo ito sa receiving chair na nasa harap ng mesa niya. I don't like your apple tart. Ganun naman pala. Bakit yun ang in-order mo? Kasi, hindi ko naman alam na hindi yun masarap. Nakain mo na yon. Ano pang gusto mong gawin ko? Palitan mo yung kinain ko. Nakangising sagot nito. Palitan? Pinakinabangan na ng mga alaga mo sa tiyan ang apple tart namin. Pwede ba Mark? Sa lahat ng customers, ikaw pa lang ang nagreklamo sa apple tart namin. Kapag hindi mo yun pinalitan, sasabihin ko sa papa mo na inferior ang pagkain isinaserve dito sa restaurant mo. Pagbabanta pa ng walang hiya. Kumukulo na ang dugo niya sa inis. Nais niya itong ibitin ng patiwarik. Ang kapal na mukha mo, Mark. Anong inferior? Lagi ka ngang dito kumakain. Kung gusto mo ng libre, sabihin mo lang. Paasik na sabi niya rito. For your information, Miss Duavit, inutusan lang ako ng papa mo na kumain dito araw-araw para i-check kung consistent at masarap ang pagkain dito. Pero ngayong may maire-report na ako sa kanya, tila masayang sabi pa nito na sinadya pang ibitin. Napahawak siya sa ulo niya, saka huminga ng malalim. Hindi nito pwedeng siraan ang restaurant niya sa papa niya. Baka sa galit niya ay mailibing niya ito ng buhay. What do you want? Another dessert, and I want to eat that with you para alam mo agad ang reaction ko. Mabilis na sagot ng mokong. What kind of dessert do you want? Ngumiti ito. Pwedeng patingin ng menu niyo? Naiinis man ay tinawag niya si Rhea upang ibigay kay Mark ang menu. I want mint chocolate chip ice cream, mango pudding, strawberry cheesecake, Bacardi rumbles, date bars, jam tart, and pecan fudge. Maluwang ang ngiting wika nito. Siya naman ay halos umusok na ang bunbunan sa bawat dessert na sinabi nito. Halos orderin nito ang lahat ng dessert na nasa menu nila kapalit ng apple tart na yon dito ay hindi masarap. Samantalang iyon ang paborito ng mga celebrity customer niya. Nagpapadeliver pa nga niyon ang Kuya Andrew niya na isang sikat na singer at sina Lawrence Concepcion at May Seron na pawang mga sikat na artista. Alam mo, ang sarap mong tirisin. Nanggigigil na wika niya rito. Pagkatapos ay hinila na niya ito palabas ng opisina niya at dinala sa isang mesa. Hintayin mo riyan ang lahat ng orders mo.
Ang sabi ko, gusto kong sabayan mo ako. Oo na, pupunta ako riyan kapag nariyan na lahat ng orders mo. Mahinang asik niya rito dahil ayaw niyang maiskandalo ang mga customer nila. Ang sarap ng pecan fudge na to. Nakangiting wika ni Mark habang inunguya ang pinupuring dessert. Naiiritang tumingin si Andrea sa ibang direksyon. Tuwang-tuwa pa kasi ito sa pangiinis sa kanya. Nagulat siya nang hawakan nito ang mukha niya at pinaharap dito. Pagkatapos ay sinubuan siya nito ng pecan fudge. Hindi niya napaghandaan iyon kaya napanganga na lamang siya upang tanggapin ang isinubo nito. Ang sarap, di ba? Nakangising sabi nito. Siyempre, sagot na lamang niya. Naiinis siya rito ngunit hindi naman niya maipaliwanag kung ano ang kakaibang nararamdaman niya tuwing ganoon ito kalapit sa kanya. Kaya madalas ay sinusungitan niya ito upang supilin ang nararamdamang iyon. Pagkatapos itong ubusin ang lahat ng desserts na nasa mesa nila ay hindi pa rin ito umalis. Inihingi niya ito ng tubig kay Lucia. Ang bait mo yata, anito pagkatapos uminom ng isang basong tubig. Ayoko lang magka-diabetes ka at baka kami rito sa restaurant ang sisihin mo. Anya, saka muling sinalina ng tubig ang baso nito. Gawain mo pa naman yun. Kunwari ka pa, panunod yun ito sa kanya. Kunwari mong mukha mo. O sige na, umalis ka na. Pagtataboy niya rito. Hanggang maaari ay mas gusto niyang malayo ito sa kanya. Kapag nasa malapit kasi ito ay hindi niya makontrol ang emosyon niya. Mamaya na, anito. Pwes, bahala ka riyan. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo ay nahawakan na nito ang kamay niya at hinilan siya paupo. What? Asik niya rito. Dito ka muna. Hindi ka pa naman masyadong busy. Tinatamad pa akong bumalik sa mansyon niyo. Problema mo na yun. Tumayo uli siya at nagmarcha pabalik sa opisina niya. Mabuti na lang at hindi na siya sinundan nito. Kinahapunan ay dumating si Diane at nagpresentang ito na muna ang mamamahala sa restaurant dahil napapansin daw nito na wala itong silbing kasosyo. Tinawanan siya nito. Sigurado ka? Baka kung ano-anong gawin mo rito dahil basag ang puso mo. Inirapan siya nito. Tigilan mo ako, Andrea. Sure ako. Sige na, tsupi na. Okay, ikaw ang bahala. Pupunta ako sa salon ngayon. Maluwang ang ngiting wika niya. 3 linggo na rin naman na hindi siya tinutulungan nito sa pag-aasikaso ng restaurant dahil abala ito sa pagsusulat ng mga nobela nito. Pagdating niya sa salon ay nagpakulay at nagpakulot siya ng buhok. Hindi naman iyon kulot na parang afro. Pinalakihan niya ang curls ng buhok niya. Matagal na niyang plano iyon. Ngayon lang kasi humaba ng lagpas balikat ang buhok niya dahil pinagupitan niya iyon ng sobrang ikli noong huling beses na napadaan siya sa salon. Pagkatapos magpakulot ay nagpalinis siya ng mga kuko at saka nagpamasahe. Iyon ang reward niya sa sarili niya na minsan lang niya gawin. Ang ganda ng curls mo, Andy, komento ng ate Lizette niya pag uwi niya ng bahay. Ano yung kulay ng buhok mo? Bagay sa'yo. Dark red, ate, nakangiting sagot niya. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Buti na isipan mong gawin yan. Naiinggit ka lang eh. Panunod yun naman ng Kuya Anderson niya sa asawa nito. Oo nga, pahingang pang salon, biro nito sa kuya niya. Sure. Habang naglalambingan ng mga ito ay dumiretso siya sa kwarto ng kanyang papa. Wow, Andy, you look good on that hair. Bati nito sa kanya. Oh, may problema ba? Bakit kailangan niyo pa akong pabantayan kay Mark kahit nasa restaurant ako? Saka bakit kailangan niyang i-report sa'yo ang lasa ng mga pagkain na isiniserve namin sa Cupid 7? Hanggang ngayon ba ay wala pa rin kayong tiwala sa akin? Masama ang loob na tanong niya sa papa niya. Tila naguguluhang tinignan siya nito at saka tila napaisip. Well, iha, kapag kuwan ay sabi nito saka tumikim. Gusto ko lamang naman na maayos ang lagay ng business mo. Pinaghirapan mong itayo iyon. Ayokong basta-basta na lang iyon bumagsak. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Talaga? Lumambot ang puso niya sa sinabi nito. Sa halip na magtampo ay nilapitan niya ito at niyakap.
Nainis lang naman kasi ako sa Mark na yon, pa. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Mark. I'll tell him not to be harsh on you. Anito at hinalikan siya sa noo. Hindi ba pwedeng wag mo na akong pabantayan sa kanya dahil hindi na ako high school student? No, Andy. Sa kanya lang ako nagtitiwala pagdating sa kaligtasan mo. Sagot nito na sinang-ayunan na lamang niya kahit labag sa kalooban niya.